So mga tol, bukas na po ang laban ni Bruce Carrington sa USA kung saan dedepensahan po niya ang kanyang WBC Featherweight World title dito sa Mexican fighter na si Rene Palacios. Sa kakatapos nga lang po ng kanilang weigh-in, tumimbang po itong si Rene Palacios ng 125.7 pounds habang tumimbang naman po si Bruce Carrington ng 124.9 pounds. Hindi rin po biro itong makakalaban ni Bruce Carrington mga tol dahil wala pa pong talo itong si Palacios. May record po itong 19-0 and 1 draw with 10 knockouts at number 9 rank po yan sa WBC Featherweight. Habang lalaban naman po dyan sa main event si WBO Lightweight World Champion Abdullah Mason. Dedepensahan din po niya ang kanyang titulo sa unbeaten fighter na si Albert Bell. Sa weigh-in naman po nila mga tol, tumimbang po itong si Albert Bell ng 134.9 pounds habang tumimbang naman po si Abdullah Mason ng 135 pounds. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Yukinori Uguni versus Alex Santissima Jr. In-announce po yung kahapon ng Treasure Boxing Promotion. Sa August 16 na po ang laban sa Tokyo, Japan at 10-rounder po yan sa Super Bantamweight Division. Pagkakataon na po yan ni Santissima na makapasok sa top ranking kung tatalunin niya itong si Uguni. Nasa rank number 6 po kasi itong si Uguni sa WBO Super Bantam. Bukod dyan mga tol, kung tatalunin ni Santissima si Uguni, maipagiganti niya si Marlon Tapales. Tinalo po kasi na Uguni itong si Tapales mga tol nito lang April 3 sa Japan. Samantala, kasado na din po ang laban ni Limuel de Barbo dito sa Japanese na naghamon dati kay Casimero na si Mujika Nakagawa. Sa August 1 na po ang kanilang laban sa La Trinidad Benguet. Kapag nanalo po dyan si de Barbo, tiyak na babalikan po niya ang mga nagsasabi na puro bili lang ang mga laban niya, kaya nawala sa boxrec ang record niya sa pro. May nakataya pong titulo sa laban na yan, ang WBA Asia Super Featherweight title. Sa ibang banda naman mga tol, muli pong magbabalik si Jonas Sultan sa ring ngayong October sa Zamboanga City. Thai fighter po ang makakalaban ni Sultan, pero hindi pa tukoy mga tol kung sino ang makakalaban niya. Kasama din pong lalaban sa card na yan ang tumalo kay Emma Bacosa Pacquiao na si Rodilyn Perez, at Thai fighter din po ang makakalaban ni Perez, pero hindi rin tukoy mga tol kung sinong Thai fighter. Sa ibang balita naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero may mensahe sa promoter niyang si Koki Kameda. Sinabi niyang hindi lang daw para sa kanya yung achievement niya na maging number 4 rank sa WBO Super Bantam, kundi para din daw yung kay Koki Kameda. Na-appreciate umano niya ng lubos ang nagawa ni Kameda, kaya ipinapangako ni Casimero na ipagpapatuloy daw niya magbigay na magandang laban. Goal umano niya na maging world champion muli, at napatunayan daw niya na hindi daw nagkamali si Kameda ng paniniwala sa kanya. Magkasama daw silang gumawa ng history ni Kameda sa boxing. Samantala, dahil nakapasok na din po sa ranking si Casimero sa WBC Featherweight kahapon, kung saan iniligay po siya sa rank number 11. May rumor ngayon na kumakalat mga tol na si Nick Bull daw ang makakalaban ni Casimero sa Japan. Mas magandang laban yan mga tol dahil nasa rank number 2 si Nick Bull sa WBC Featherweight. Kapag yan ang tinalo ni Casimero, tiyak na Featherweight World title ang sunod niyang laban. Mas magandang plano yan na unahan muna ni Casimero si Inoue sa Featherweight Division. Total, ayaw pang bitawan ni Inoue ang kanyang mga belts sa Super Bantam, at sa Featherweight na lang sila magtagpo ni Inoue kapag World Champion na si Casimero sa Featherweight.